So, welcome back to my YouTube channel. Another loan up review na naman po ang ating pag-uusapan. E-expose at sisilipin ngayon. Dahil while I am scrolling po sa aking FB page, pakita ko sa inyo. At ako dito guys, ang loan up na ito si Fast Pera. Medyo naantig po ako sa kanyang loan offer, no? As you can see, makikita nyo po dyan, guys, no? Nakalagay dito. Yung loan amount niya, 5,000 pesos, and then 5,250 daw. Yung repayment natin, grabe, di ba? 5% of the loan amount. So, hindi natin alam kung 7 days to pay lang ba to, 15 days to pay, or 1 month to pay. Wala naka-declare, pero mababa yung interest niya dito, as declared here, ha? And then, as you can see din, sa mga loan amount niya na mga higher, like 10K, 15K, 20K, 30K, and 40K, no? Kinumpute ko ang kanyang interest rate, guys. Ang pinakamababang interest rate niya po is nasa 1.5%. So, imagine ha, 40,000 pesos yung hihiramin mo. And then, babayaran mo siya ng 40,600 pesos. 600 lang po yung interest rate nila sa atin. Which is 1.5% interest rate lang for the whole loan amount. So, saan ka pa? Kaya nga, tumigil yung mundo ko. While scrolling dito sa aking FB news feed, no? And then, nakalagay nga po dito na available lang daw ito sa App Store. Kaya nga naman, no, dali-dali akong pumunta sa aking App Store. Chinek ko po agad kung nandun ba talaga itong si Fast Pera. And surprisingly, andito nga siya. Ayan, i-click natin, no? So, nakalagay dito na after 87,000 pesos, ang kaya niyang ipautang sa atin. Ayun na naman tayo sa mga ganitong offer na pagkatataas, which is kabago-bago pa lang na loan na hindi pa talaga natin sila kilala. No? Do you think ba talaga nang papautang sila ng ganito? Or parang psychological strategy lang talaga? Para marketing amount lang talaga nito para mainganyo nga naman tayo. And eto, hindi niya pa talaga sinaktong 80,000 man lang or 85,000 man lang or 90,000 man lang. Talagang binutal niya ng 87,000 para masabing naiiba yung loan offer niya. Well, ito si Fast Pera Loan Up po. Operated po siya ni KSW Lending Corporation. And then as I open the privacy policy of this loan up nga po, dito po kasi natin makikita sino pa talaga yung provider ng loan services niya. And napag-alaman ko nga po na ang provider po ng funds and services po ni Fast Pera Loans is si Infinite Lending Corporation, which is may SEC registration po siya as list of recorded online lending platforms po. Which is nakalagay po dito na meron po siyang website and then nakalagay dito used for marketing purposes only sa kanyang FB page. And hindi po nakalagay dito si Fast Pera na under niya. But I don't know kung naka-process ba to sa SEC. So magre-reflect din naman yan sooner. Kung talagang legit po talaga sila, diba? And guys, huwag niyo munang i-download. Panoorin niyo po muna yung video bago kayo mag-decide na i-download tong loan up na ito para hindi sayang yung effort niyo. At least, no, mauuna akong mag-apply dito. At makikita niyo yung process niya, yung application process niya, yung requirements pa na hinihingi nila, yung kanyang totoong loan offer talaga, at yung kanyang interest rate bago kayo mag-decide talaga na i-download tong loan up na ito. So again, ako muna, wag nyo munang i-download. I-open po natin after downloading. And then click lang po natin tong next. And then as usual, we need to provide our mobile phone number here and then get the verification code. So, after that, i-enter natin yan and then i-allow lang po natin tong permission dito para po makapag-proceed tayo. Kasi pag hindi po natin yan i-allow, hindi po natin mapapasok yung app. Well, after providing the mobile phone number po, so andito na po tayo sa dashboard po ni Fast. Pero, which is ang daming ganap dito sa kanyang dashboard, diba, no? Ang daming mga nakasulat, ang daming format, napaka-colorful, punong-puno ng details. Hindi mo alam kung saan pipindot dito. Well, dito sa may right side, nakalagay dyan, diba, loan. So, yan po yung i-click natin para makapag-proceed po tayo for the next step. So, ito po yung product details niya, no? Nakalagay na nga po dito na meron na po tayong offer na 30,000 pesos. So, kanina 87,000 pesos, di ba? Ngayon, 30,000 pesos na lang. So, para makapag-start po tayo, click po natin itong start your credit journey dito sa baba. And then, ang daming application process hanggang step 6 siya, guys. So, anyway, start na po natin. So, here po, nanghihingi po agad sila ng ating ID information. Ito nga po pala yung mga IDs po na tinatanggap nila. May recommended ID type sila, may other options sila. So, pipili lang po tayo ng isa dyan. And then, pipicturean po natin yung ating ID. And then, agad-agad mo, detect po yung ating details sa ID. So, i-check na lang po natin yan kung tama yan. Kasi sa akin, sa case ko, may mga maling detection. Like date of birth, yung aking ID number, mali po yung detection niya. So, anyways, after that, next yan is the facial verification. So, i-comply lang po natin yan. And then, step 3 na po agad tayo, which is, naghihingi po sila sa atin na ating personal information. So, fill up lang po natin mga details po na nandyan. And then, right after that, submit natin. And then, step 4 na po tayo, which is our work information naman.
naman dito sa work information, whether we like it or not, whether we provide unemployed status or student status or housewife status, no? So, nagre-require pa rin po sila ng company name, which is weird, diba? So, bakit magre-require? No, wala kang trabaho, diba? So, anyways, kung pinipilapan ko pa rin po siya ng none, basta mapilapan lang siya para mapag-proceed po yung application. So, after that, submit natin, and then sa step 5 na tayo, which the emergency contact or the contact information po. So, nanghihingi po sila sa atin ng 3 emergency contact person po. So, fill upan lang po natin yan. And magdadirect pala yan sa phone book list natin. So, paki-ready nyo na lang din. And then, after that, is the last step of the application process na po, which is the bank card information or disbursal method na po ito. Dito na po sinesend yung ating approved loan amount. So, we can choose either e-wallets ba or bank accounts ba. So, right after providing that, so submit lang po natin. And then, agad-agad, hindi po pinag-iisipan, meron po tayong approved amount na 2,000 pesos. So, from 87,000, naging 30,000, naging 2,000 pesos na po yung finale loan amount niya po. Guys, kung mapapansin nyo dito, di ba? Fastpera loan up po ito. Dito po sa loan summary niya, nakalagay na po na speed peso pala ito. Which is some of us is familiar na kay speed peso. Na-feature na rin to few months ago, di ba? Naging visible na rin ito si speed peso. And iisa lang sila ni Fastpera or talagang si speed peso ito. Kasi ito na yung nakalagay dito sa loan summary po ni Fastpera. Naging speed peso na siya. Which is speed peso is a loan up din po ito. So dito po sa kanyang loan summary po, so may loan amount nga po tayo na 2,000 pesos. And then wala po siyang interest rate, guys. Zero po yung interest rate niya. Pero may service fee po siya na 800 pesos. Kaya nga po 1,200 na lang po yung marireceive natin. So malabas po na 40% of the loan amount yung kinukuha nila po dito for 7 days. Gugustuhin mo bang mangutang dito sa ganitong loan up? Gusto mo ba rin bang ituloy? Naiisip mo na itatry mo tong loan up na ito? Well, ito nga po pala yung repayment plan niya. Within 7 days, kailangan daw po natin mabalik yung 1,980 pesos. And then by February 16, yung 20 pesos naman daw ibabalik niya. So, nakakaloka, di ba? Actually, ang kaparehas niya na format na loan up, which is na-review ko na few days ago, which is bagong loan up din yon na si Agad Peso loan up. So, gantong-ganto din siya, zero interest rate, yung service fee niya 800 pesos. Parehas na parehas sila. So, yung kaninang nakita natin sa Facebook feed ko na promotion nila, joke lang yun, guys. Marketing strategy lang nila yun. Very deceiving. Kasi napakalayo. Di ba sabi ko nga po sa inyo kanina, sa nakita ko nga pong ads nila sa FB, di ba? So, lumalabas na 1.5% interest lang, di ba? So, okay na nga sana kung 7 days to pay lang yung 1.5% interest kasi hindi na tayo lugi na. Pero hindi pala siya totoo, guys. Kasi ito na yung pinakatotoong interest rate niya at saka loan summary niya. Kaya kayo, kung gusto nyo pa rin mangutang dito, pag-isipan nyo ng paulit-ulit, guys. Kasi for me, hindi ko po nire-recommend mga ganitong loan up. Lulubog at lulubog lang tayo sa interest rate. Hindi po siya nakakatulong, nakakabaon lang po siya ng utang. So, anyway, sino na po nakapag-try sa inyo dati kay Speed Peso? Kumusta po yung experiences nyo? Sino din po nakapag-try dito kay Fastpera loan up, which is itong logo po na ito kasi ang daming Fastpera loan up din. And that's all for this loan up, no? I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button po para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!